Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, eto at sasagutin na natin yung mga katanungan nyo sa ating last video, which is yung paano ma-zero balance sa PhilHealth. I think last 2023 ko pa ata yun in-upload. One year ago na. 1 year ago na, sorry guys. Hindi ako nakapag-upload sa mga tinatanong nyo kasi medyo busy na rin syempre. Busy na sa buhay nanay. Siyempre, alam niyo na yan. So, bali, isi-share ko sa inyo dito kung ano nga ba yung naging result nung pagpunta ko sa PhilHealth nung March ata yun, 2023, nung hindi pa ako nanganak. If nagamit ko ba yung mga pinagkukuha kong mga papers or hindi. And, isi-share ko rin po pala yung case ng aking sister, which is na CS siya, new member siya ng PhilHealth, wala siyang hulog, and paano siya nakapag-avail ng zero balance sa kanyang billing sa ospital. So para malaman nyo po lahat ng kasagutan, just keep on watching guys and I'll be right back. So bali yun na nga yung nangyari mga mi. So nung last video ko, sinabi ko sa inyo na kumuha kayo ng certificate of financial incapable sa DSWD. And also, ng indigency nyo sa inyong mga barangay. So, anong nangyari is, hindi ko rin naman nagamit yung certificate of financial incapable na nakuha ko sa DSWD. So, after kong mga anak, thankfully, andun naman yung mother ko and yung partner ko. So, sila yung nag-ayos ng mga papers ko. So, finill outan ko muna yung sa birth certificate ni baby. Kasi, isa yun sa mga kailangan ni PhilHealth. And may mga finill-outan pa ako. Basta, bibigay rin naman yun sa hospital once na nanganak kayo and once na ayusin nyo na yung billing nyo. Pagbibigay din sila ng mga papers na fill-outan nyo. Then, ang nangyari nun, once natapos ko na fill-outan yung lahat, ipinasok ni mother ko sa no billing balance yung mga papers ko. So, sa social services, sa DSWD yun sa loob ng ospital. So, ayan na yung aking baby mo kulit. Say hi. Hi ka na. Hi. Hi. Say hi ka na. Hi. Kala hi. Hi. 1 year and 4 months na po siya today. Yung social services po na sinasabi ko na under ng DSWD is, andun po mismo yun sa ospital ninyo, sa loob ng ospital. So, doon po kayo papasa-pasa ng ganyan. So, once na, alam ko, ang ginawa nila mama nun is, pinasa nila yun sa DSWD, then lahat ng kailangang i-xerox. May mga IDs pa kasi na kailangan, yung mga IDs ko, tsaka IDs ni partner ko. Alam ko kailangan yun, kasi xerox namin lahat yun eh. So, lahat ng isi-xerox, isipapasa lahat yun sa DSWD doon sa loob ng ospital. So, after nun, 3 days after akong manganak, ayun, tinawag na kasi parang may mga ibabalik na mga papers yung security guard. So, ayun nga, thankfully and thank God, na zero balance po ako. And ang mga binayaran ko lang po ang mga binayaran lang po namin noon is yung mga pinagpa-xerox po. So, ayun po. So, ang next naman po nating ipag-usapan is yung sa kapatid ko po na CS. Bali sa case niya naman, new member po siya ng PhilHealth. So, hindi rin po siya nakapaghulog ever since. After niya pong ma-CS, mga anak, in emergency PhilHealth po siya para maipasok po siya sa no billing balance sa PhilHealth para ma-avail niya po yung zero balance din tulad po nung sa akin. Fill out po siya ng form is syempre valid IDs po niya and kailangan po na doon po sa PhilHealth na gagawin niya is i-declare niya po doon na yung dependent niya is yung baby niya. Bali yun po yung beneficiaries niya. Kailangan niya rin po doon ng indigency niya. And syempre, i-xerox yung mga IDs na kailangan. And pag natapos po na mag-fill out at ma-declare sa PhilHealth niya, is babalik po sila sa ospital mismo. Then, pupunta po sila ng social services sa DSWD para po ipasok po yung mga papers niya sa no billing balance. So, thank God din po at
na zero balance po yung bill niya. So, wala rin po siyang binayaran nun. Siyempre, yung mga gamot-gamot lang po doon kasi ikaw po mismo yung mga bibili nun eh. So, yun lang po yung mga nagastos. Tsaka yung mga pagkain po doon. So, ayun lang po yung nagastos. Bali, napakabuti po ni Lord kasi tinulungan niya po kami at na-zero balance po namin. I think sa mga private hospital po is alam ko nag-a-avail din po sila nun pero alam ko po hindi po fully na zero balance. Magdi-discount lang po ata sila nun. And ganun din po sa mga clinic lang po. Sa mga lying in. I think po ganun din po. Hindi ko lang po sure. Kasi po sa public po ako nanganak eh. So, ayun po. So, eto pong kinikwento ko sa inyo is ano lang po to experience po. So, eto lang po yung pagkakaalam ko at yung ikwento sa akin ni mother ko na ginawa nila. Siyempre kasi nung nanganak ako, hindi rin ako makatayo. Sakit pa yung tahi ko, kaya sila po nag-process lahat. Kaya, sila na lang po yung tinanong ko para po masagot ko po yung mga katanungan niyo. So, ayun lang po mga mommies and sana nakatulong kahit pa paano yung video na ito para sa mga katanungan po ninyo. And I hope na sana ma-zero balance din lahat ng mga anak dyan para makaless gastos po tayong lahat. And, ayun lang po. Have a safe delivery pa rin po sa mga anak dyan. And, I am hoping and mag-pray lang po tayo na ma-zero balance po tayo. And, ayun lang po. Have a safe day, guys. Bye, everyone.